Kinagabihan, ang paalam ko kay Ashley ay may late night appointment ako sa mga kaibigan ko. Kinausap ko rin ang mga asawa nila in case na magtanong sa Ashley ay sabihin na may appointment ang mga asawa nila sa akin. Ang ending, ang planong dalawa lang kami na pupunta sa bahay ng parents ni Ashley ay naging 11. Oo, 11 kaming nagtungo roon. Susuportahan daw nila ako, kaya imbis na for 4 people lang ang order kong pagkain na idadala sa mansyon ng mga Zimmer ay naging good for 20 para sigurado, daig pa ang may birthday. Hindi rin naman nila ako sinuportahan dahil kumain lang naman sila pagdating namin habang ako ipinatawag sa library ng mansyon kung saan naghihintay ang parents ni Ashley at ng kapatid nito. Ano ang reason na pagparito mo, iho? Tanong ni Miss Andromeda Zimmer. Nandito raw siya mo para hingin ang kamay ni Ashley. Mariin akong napapikit dahil sa pagsingit ni Boss H. Really? Balak mo nang pakasalan ng anak ko? Tanong nito sa akin. Agad naman akong tumango. Yes, ma'am. Matagal ka na naming hinihintay na sumulpot sa harapan namin para hingin ang kamay ng aming bunso. Finally, anong klaseng kasal ba ang kaya mo ibigay sa kanya? Tanong ng ama ni Ashley. Kaya ko pong ibigay ang grandeng kasal para sa babaeng mahal ko. Pero mas kaya ko pong ibigay ang kasal na gusto niya. Napangiti ang mga ito. For sure, simpleng kasal ang gugustuhin ni Ashley. Like my wife. Komento ni Hendrix. Iyo, ibinibigay namin sa iyong approval na kailangan mo. Ang hiling lang namin, nagawin mo ang priority ang anak namin at ang mga apo namin. Nakangiting ani ng ama ni Ashley. Yes, sir. Sila ang priority ko, higit kanino man at anuman. That's good. Talagang kinausap mo sila? Mangang ani Ashley sa akin pagkatapos ko magkwento rito. Tumango naman ako rito, saka lumuhod sa harap nito. Kaya babe, pakasalan mo na ako ha? Nakikiusap ang tinig na ani ko rito. Of course, pakakasalan kita. Tara na, saan ba tayo magpapakasal? Tanong ko rito. Magbihis ka na, hihintayin kita sa labas. Agad naman akong tumango rito, saka sina po magkabilang pisngin ito at hinalikan ito sa labi. I love you, babe. Ani Rafael. I love you too, babe. Tugon ko naman dito, saka tinapik ito sa balikat at inutusan itong lumabas na. Dumiretso naman ako sa banyo at nag-shower. Mabilisan lang na shower, saka nagsimula na ako maghanda. Ang wedding dress, natiyak kong si Kea ang gumawa ay saktong-sakto sa akin. Kabisado talaga nito ang sukat ng katawan ko, pati na ang sukat ng paa ay tama rin ang isinuot ko na ang flat sandals na may kulay puting bulaklak na disenyo. Kinulot ko lang ng bahagi ang buhok ko saka isunuot ang koronang bulaklak, saka ako naglagay ng manipis na makeup. Pagkatapos ko magwisik ng pabango ay excited na dinampot ko ang bouquet ko at lumabas na ng silid. Rafael? Tinungo ko ang kusina pati na ang mga bakanteng kwarto, ngunit wala naman akong inabutan doon. Nang lumabas ako'y wala din ito roon. Sabi naman niya hihintayin niya ako sa labas. Nang mapansin ko ang mga petals na nakakalat na waring inuudyokan ako na sundan iyon, ay agad kong ginawa. Habang hawak ang bouquet, habang malakas na kumakabog ang dibdib sa labis na excitement at kaba. Nakayuko lang ako naglalakad dahil tinitingnan ko talaga mga petals. Mommy! Matinis na tinig ni Psych ang narinig ko. Nanlaki ang mata ko na agad ako nag-angat ng tingin. Shock na napagala ang tingin ko sa inabutang ayos ng labas ng bahay. May nakaset up ang arko na may disenyong bulaklak. Si Psych ay buhat ni Rafael na naghihintay sa dulong parte, habang ang mga bisita ay malawak ang ngiti na nakalingon sa akin. Hinanap ng mata ko si Anshil. Nakita ko itong buhat ng kapatid ko at mukhang tulog. Oh God! Mga haparing ani ko nang makita mukha ng mga bisita. Nandito ang lahat ng tao sa The Alphas Town. Ang mga kaibigan ni Rafael at pati na mga girls na agad na kumaway nang makitang nakatingin ako sa mga ito. Nang magsimulan tumugtog ang piano ay sinanyasan na ako ng aking ama na humakbang. Naluluhang kumilos ako tumakbang na nga na ang nilalakaran ay mas maraming petals. Nang tumapat ako sa aking magulang ay kumapit agad ako sa braso ni Daddy habang si Mommy naman ang humawak sa isa kong braso na may hawak na bouquet. Saka kami humakbang palapit sa lalaki ngayon ay nagpupunas na ng luha nito. Narating namin ang dulo. Iyakin talaga si Rafael. Sunod-sunod na kasi ang bagsak ng luha nito sa labis na kagalakan. Pinupunasan naman ni Psych ang luha nito.
Kinuha ni Mom sa psych na agad naman lumipat sa bisig ng lolo niya, habang sa dad naman ay inihanda ang kamay ko para ipasa kay Rafael. Cry baby. Biro ko rito na ikinasinghot nito. I'm just so happy. So grateful na yung pinakakaasam kong nangyayari na. Everything is falling into place. Pumwesto na magulang ko sa upuan nila habang ako naman ay kinuha ko ang panyo at pinunasan ang luha nito. Baka kapag ngayon ko sinabi na buntis ako'y mag-mental breakdown na ito kay iyak, kaya mamaya na lang siguro. Nang makalma na nito ang sarili, humarap ito sa mga kaibigan nito at bahagyang yumukod. Maraming salamat sa mga advice niyo, pero hindi ko nasunod ang advice niyo na huwag iiyak. Tinawanan lang ito ng mga kaibigan habang nakatutok ang phone sa mga ito kay Rafaela. May bala ka pa bang pakasalan ako? Naiinip na biro ko rito. Parang natauhan naman ang lalaki na agad na bumalik sa tabi ko sa kaginagap ang kamay ko. Nang humarap kami sa altar ay parehong napahugot pa ng malalim na buntong hininga. Bahagya pa nitong pinisil ang kamay ko na tinugon ko rin ang bahagyang pagpisil. Nang magsimula ang seremonya ng kasal at nagtanong na kung may tutulbay, naging maugong ang tawanan nang tumakbo sa gitna si Bunsoy at nag-ingay. Taliban Maverick! Huwag kang tumutol! Sermon ni Rafael na mabilis na binuhat ang baboy. Nanahimik naman ito. Noong wala pang alaala ko ang hiling ko'y sana'y may dumating na taong magsasalba sa akin sa kalungkutan na nadarama ko dahil mag-isa lang ako dito sa bundok nagpili. Hiling na agad na dininig ng dumating sa buhay ko si Ginoong Rafael. Noong magkasama kami, ipinaramdam nito sa akin na hindi na ako mag-isa. Noong nagkawalay kami, nabigyan pa rin naman niya ako ng kabal na anak. Kahit nakalimot siya ay nanatili pa rin sa puso niya ang pagmamahal niya sa akin. Noong muli niya akong makita ay ako pa rin ang isinigaw ng puso niya. Bihira na lang ang ganitong lalaki. Bihira na lang na kahit lumipas pa ang mga taon ay mananatiling faithful sa nararamdaman niya at sa babaeng mahal niya. Mahal pa rin talaga ako ng Diyos. Sa dami na naging kasalanan ko ay binigyan pa rin ako nito ng pagkakataon na maging masaya. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas na hiyaw ng mga bisita nang i-anunsyong tapos na ang kasal. Masaya ako sa simpleng kasal na ito. Napakasimple pero sapat naman sa akin lalo't nandito ang mga importanteng tao sa buhay ko. Ang magulang at kapatid ko, si Kea at ang mga pamangkin ko, ang kambal kong anak, si Rafael, ang kapatid ni Rafael na si Bianca at ang lolo nila, at ang mga kaibigan niya na naging kaibigan ko rin sa ilang buwan na lumipas at pananatili ko sa The Alphas Town. Masaya ako, parang ang hindi pa sapat ang salitang iyon para ilarawan ang nararamdaman ko. Habang nakikita ko nagkakatuwa ng mga bisita, habang kumakain ay hindi ko rin mapigilan ang mangiti. Kinalabit pa nga ako ni Rafael na bahagyang nanunulis ang uso. Sabi ng mga iyan, di daw sila bababa agad. Mag-stay daw sila hanggang bukas dito. Para ito nagrereklamo samantalang nambuin ito ang lugar na ito ay nasa isip naman ito mga kaibigan niya. May mga cabin nga na sinadya upang may matutuloyan ang mga ito. Anong inirereklamo nito ngayon? Paano tayo mag-honeymoon kung nandito sila? Piniti ko ang noon nito. Na-advance na natin ang honeymoon. Saka hindi na muna natin gagawin iyon hanggat hindi pa ako nakakapagpa-check up. Uy, sumobra ba tayo? Nabalian ka ba ng tadyang? Kabadong tanong nito. Napunlaan mo ko, gago. Mahinang bulong ko rito. What? Gardener na ba ako ngayon? Litong tanong nito. Ginoon naman. Ngayon ka pa nag-loading. Nakangising ana ko rito. Punla? Nagsalubong ang kilay nito. Bumuntong hininga ko saka ko inilapit ang labi sa tenga nito. I'm pregnant, babe. Ani ko saka bahagyang umayos nang upo saka ngumisi rito. For real? Tanong nito sa akin. Yes. Sagot ko rito pero bigla na lang itong bumagsak. Tumaob pa ito pero mabilis ko namang nasalong ulo nito kaya naman katawan lang nito ang bumagsak. Tarantang napalapit ang kambal sa kanilang ama. Last time na nahimatay si Daddy noong nasa airport, noong nalaman niyang baby niya kami. What happened ngayon, Mommy? Tanong ni Anshil. Oh, nalaman niya magkakababy ulit siya.
Casual na sagot ko sa aking anak. Nagiyawan ng mga bisita dahil sa narinig. Lumapit si Cade, Mac, Echo at Gage. Sakay hinawakan sa kamay at paa si Rafael at pinagtulungang inihiga ng maayos sa damuhan. Napabungis-ngis ako nang nagkanya-kanyang higarin ang mga kaibigan nito, saka nagpa-picture. Ay, parang sa kanilang lahat mas maraming embarrassing moment ang asawa ko. Required bang sa tuwing nalalamang may anak ay nahihimatay? Napailing na lang ako. Hindi lang ang matatanda nagdiwang sa nalaman nilang magandang balita, pati na rin ang kambal kong anak na magkayakap at malawak ang ngiti sa akin. Marahang hinahaplos ni Rafael ang balakang ko. Medyo masakit na naman kasi iyon dala ng awit. Gusto kong kumain. Mahinang ani ko rito. 2 AM na pero nagising ako. Sa tuwing nagigising ako ay ganoon din ito. Alam kong pagod dito sa office pero hindi ito nakalilimot na maglaan ng oras sa akin. Anong gustong kainin ng binibini ko? Antok na tanong nito. Humalik pa sa aking balikat ang lalaki at pinagpatuloy ang paghaplos sa balakang ko. Gusto ko ng pritong talbos ng kamote na crunchy. Mahinang ani ko rito. Naramdaman kong natigilan ito at waring napaisip. Saka ito kumilos at bumangon. Kinuha nito ang robe ko at pinasuot sa akin. Inalalayan pa ako nitong tumayo. Alam talaga nitong sasama ako. Hawak nito ang kamay ko na lumabas kami ng silid. Mananalbos lang ako sa garden ha. Huwag ka lalabas. Mahabog pa at malamig. Bili nito sa akin. Okay. Sagot ko rito. Kapag tinamaan ka nga naman ng gutom, wala talagang pinipiling oras. 2 AM na pero heto kami at gising na. Ako para hintayin ang ihahain nito at si Rafael para manalbos at ipagluto ako. Pumasok ito sa garden namin. Hinintay ko naman ito sa pintuan ng mansyon. Mahigit 7 minuto rin ito sa loob ng garden at pagkatapos ay lumabas ito na bitbit na ang isang bungkos ng talbos. Let's go babe. Malik pa ito sa pisngi ko saka ako kumapit sa braso niya. 5 buwan na akong buntis. Pagkatapos kasi ng kasal ay mas nauna pa kami bumaba ni Rafael at nagpa-check up. Nabanggit ni Rafael noon na sana'y kambal din pero hindi kambal ang dinadala ko. Isang baby boy ang dinadala ko ngayon. 5 buwan pa lang pero nakumpleto na ni Rafael ang kailangang gamit nito. Yung hindi nito nagawa noong ang kambal ang dinadala ko ay ginawa niya ngayon sa ipinagbubuntis ko. Wala itong check-up na pinapalampas. Kahit pa may mahalaga itong mga meetings, ay isinasantabi niya. Bumabawi talaga sa mga pagkakataon na napalampas nito kina Anshil at Psyche. Kahit pa kapag may cravings ako, kahit pa gaano siya ka-busy ay siya pa rin ang gagawa ng paraan para maibigay ang gusto ko. Narating namin ang kusina, ipinaghila muna niya ako ng upuan. Nang makaupo na ako na maayos ay saka siya nagtungo sa lababo at mabusising hinugasan ang talbos ng kamote. Pagkatapos ay nagpunas muna ito ng kamay sa basahan sa kainihanda ang harina at iba pang ingredients. Pinanood ko lang ito. Kabisado na nito ang recipe na iyon dahil ilang ulit ko na iyong ni-request sa kanya. Nang maihanda niya iyon ay inilagay na niya ang mga dahon ng talbos saka nagpainit ng mantika. Pasulyap-sulyap ito sa akin saka ngingiti kapag nagtatama ang tingin naming dalawa. I love you. Nakangiting anito sa akin nang muli kaming magkatitigan. Napaka-sweet ng lalaking ito. Nang matapos itong magprito ay inilapag niya na sa table iyon. Kabisado niya talaga ako kasi hindi na nagtanong kung gusto ko ba ng sausawan. Dahil agad itong kumuha ng platito at nilagyan ng ketchup iyon. Saka nilagyan din niya ng mayonnaise. Saka hinalo at nang mamix na niya ay inilapag niya agad sa plato ko. Gusto mo ba ng rice? Tanong niya sa akin. Umiling naman ako. Saka sinimula na iyong kainin. Umupo ito sa tabi ko sa kahinaplos ang pisngi ko habang abala akong kumakain. I love you. Hindi ito napapagod sabihin iyon. Kahit may mga times na sinusumpong ako ay matyaga talaga ito sa akin. Kahit sa kakulitan ng kambal ay mahaba ang pasensya nito. Iyon pa nga lang mga design ng new furniture na ilalabas nila na nagalaw ng mga bata ay napakamot lang ito ng ulo. Urgent pa iyon. Pero pagkatapos magkamot ng ulo ay mahinahon pa rin kinausap ang mga bata. Ilang gabi na siyang puyat noon pero kalmado lang siya. Napakahaba ng pasyensya nito sa akin. Kita ko talagang effort din ito na makabawi sa mga anak namin. Kaya nga ako na nagsuggest dito na ipaayos ng apelyido nila. Gusto kong gamitin ng mga anak ko ang surname ng ama nila. Iyak ng iyak si Rafael nang sabihin ko iyon dito. Inaasam na raw niya iyon noon pa man.
Kaya ipinaasikaso agad namin iyon. Nasettle na rin lahat ng issues about sa property ni Lucifer Macbeth. Kaya ng napag-usapan ay idinispose nila ang mga property at ibinahagi sa mga biktima ni Lucifer Macbeth. Kahit papaano binigyan pa rin naman nila ang partner ni Lucifer na si Betty ng isang townhouse at small amount ng pera para may magamit itong pangkabuhayan. Water? Pukaw ni Rafael sa naglalayag kong isipan. Tumango naman ako rito. Cold please. Kaso, iyon, hindi ako nito pinakinggan. No, not cold. Nanulis ang usong tumango ako rito. Nang makainom ako'y muling ipinagpatuloy ko ang pagkain. Nang maubos ko yun ay muli akong uminom ng tubig. Inilagay lang ni Rafael ang pinagkainan sa lababo habang ako naman ay mabilis na naghugas. Tara na sa kwarto. Tanong nito sa akin. Tinanggap ko naman ang kamay nitong nakalahad saka kami bumalik sa silid namin. Sumapit ang kabuwanan ko. Mommy! Daddy! Tili ni Syke pagpasok nila ng mansyon. May pasok na ulit sila. Ang mga yaya lang ang kasama nila sa school. Lalo't medyo OA ang ama nila sa pagbubuntis ko. Gusto niya nandito lang ako sa bahay. May yaya nga rin kasama para daw ibigay ang lahat ng kailangan ko. Si Bunsoy ay palagi ko rin kasama na nitong mga nakaraang araw ay nananamlay. Nagpa-check up naman na pero wala namang nakitang problema. Hello, Kambal! Bati ko sa kanila. Mommy, ang dami po naming stars. Excited na ipinakita nila ang mga iyon. Really? Wow, I'm so proud of you mga anak. Ipinakita nilang dalawa ang mga stars nila sa braso. Mommy, sabi ni Daddy, kapag may stars daw po kami ulit, pwede daw po kaming kumain ng ice cream. Gusto namin ng ice cream? Ganun ba? Sige. Masayang ani ko. Dahilan kung bakit napapalakpak pa si Syke habang si Anshil ay napangiti lang. Mommy, nakalimutan ko sabihin. Nakita ko ang baby brother and si Bunsoy sa dream ko. Really? Tanong ko sa aking anak na si Anshil. Yes. Sa dream ko, ibinigay daw ni Bunsoy ang life niya kay baby. Sunod-sunod na tumahip ang dibdib ko. What? Anshil? Why ganun? Bakit wala ba live si baby brother natin? Napansin yata ng mga yaya na gintakot sa reaksyon ko dahil sa sinabi ng anak kong panganay. Mom, kami na pong bahala sa kanila. Mabilis na ani ng mga yaya. Agad naman ako napatango sa kanila. Excited na sumama ang mga ito nang sabihin kukuha na ng ice cream. Naiwan akong marahang hinahaplos na sa Bunsoy. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Pukaw ng tauhan ko. Yeah. Pakitawagin nga si Rafael. Utos ko rito. Sige po, ma'am. Pilit kong kinalma ang sarili ko. Ito po, ma'am. Abot ni Yaya sa phone. Nasagot na ni Rafael ang tawag. Hello? Dinig kong anito sa kabilang linya. Rafael, uwi ka muna. Narinig ko pa malakas na pagbagsak ng upuan. Mukhang sa pagtayo nito ay bumagsak iyon. Boss H, kayo na muna bahala dito. Uwi daw muna ako. Paalam ni Rafael. Tagaktak na ang pawis ko nang maramdaman kong humihilab na ang tiyan ko. I think manganganak na ako. Mahinang ani ko. What? Manganganak na daw siya? Anunsyo ni Rafael. Bakit may pakiramdam ako na hindi lang si Rafael ang darating ngayon? Bakit feeling ko'y isang batalyon ang darating dito sa bahay? Hindi na dapat pa ako magulat. Pero nang makita ang naglalaki ang bulto ng papasok ng sala ng bahay ay nagulat pa rin ako. Nangunguna si Rafael kasama ang kapatid ko. Pilit akong ngumiti sa mga ito para hindi dagdagan ang pag-aalala nila. Anong ginagawa niyo lahat dito? Kalmadong tanong ko sa kanila. Hindi kami invited noong binyag ng kambal. Secure lang namin ang pagiging ninong namin. Ani Kayda. Oo nga. Susuportahan din namin si Rafael mamaya sa labas ng delivery room. Nakangising ani ni Kayda. Nasaan ang mga gamit? Tanong ni Kuya H. Naipababa ko na. Naisakay na rin sa sasakyan. Inalalayan ako ni Rafael. Mommy, why? Takang tanong ni Anshil. Lumarawan sa mukha nito ang pag-aalala. Bata pa lang pero matured mag-isip ang aking anak. Hindi na ako magugulat kung magpupumilit itong sumama ngayon. Lalabas na ang baby brother niyo. Kailangan niyo mag-behave para lalabas siya kaagad. Si Rafael na nagpaliwanag agad sa aming anak. Behave po kami ni Anshil. Ilabas mo na po ang baby brother namin, mommy. Panjuture pa ni Syke na akala mo naman ay utot lang ang ilalabas ko.
tao kaya at hindi basta mailalabas iyon sa tsure lang ng makulit at cute kong anak na babae. Pupunta ng hospital si Mami. Sila yaya mo na ang bahala sa inyo ha. Ihatid ko sila kay Kaya. Mauna na kayo. Tatawagan ko rin ang parents natin. Tumango naman ako sa sinabi ng kapatid ko. Tinawagan ko na rin sina Lolo at Bianca. Imporma ni Rafael sa akin. Tara na. Kalmado kong tanong sa mga ito. Nakaalalay si Rafael at Max sa akin habang sumasakay ako ng kotse. Nang makaupo na ako na maayos ay nalingunan ko pa sa bunsoy na nakatayo sa tabi ng pintuan. Yaya, sa bunsoy ha? Bilin ko sa yaya ng baboy. Tumango naman ang yaya saka kami umalis. Nang marating namin ang hospital ay agad ako ipinasok sa delivery room. Dahil pagpasok pa lang ng ospital ay umiiri na ako dahil ramdam ko na ang paglabas nito. Saktong nasa delivery room ay tuluyan ko nang nailabas ang sanggol. Anong nararamdaman mo? Painosenteng tanong ni Abram sa akin habang katabi ko ito. Para akong matatais sa kaba. Amin ko rito. Nagtawanan ang mga ito. Dude, huwag mong sabihing mauna ka pang kailangan suotan ng diapers bagong anak mo. Imbis na kumalma ako ay mas lalo pa akong kinabahan. Ngingisi-ngisi ang mga kaibigan ko, samantalang ganito rin naman sa nararamdaman ko ang nararamdaman nila. 5 minuto pa lang sa loob sa Ashley ay lumabas na isang nurse at sinabing nanganak na ang asawa ko. Sakto namang nag-ring ang phone ko. Agad kong sinagot iyon nang makitang isa sa mga yaya ang tumawag. Hello? Ani ko. Umupo rin sa kabilang side ko si Boss H. Kararating lang nito dahil inihatid muna nito ang kambal sa bahay nila. Sir? Sir, hindi na po humihinga sa bunsoy. Ano? Gulat na ani ko. Takang napatingin ang mga kaibigan ko sa akin. Mangiyak-ngiyak ang yayang kausap ko sa kabilang linya. Nakita ko na lang po siyang nakahiga doon sa malapit sa pinto. Kumuha lang naman po ako ng inumin ko. Pagbalik ko po'y wala na. Subukan niyo dalhin sa klinik. Papunta na nga po kami pero wala na talaga po. Nalulumong napasandal ako sa pader. Uy, tanong ni Boss H sa akin. Naghihintay rin ang mga kaibigan kong lahat ay nakatitig sa akin. Patay na sa bunsoy. Napasinghap ang mga ito. Alam naman ng mga kaibigan ko kung gaano kahalaga sa pamilya namin sa bunsoy. Parte talaga ito ng pamilya namin at siya kong labis na masasaktan ng asawa ko oras na marinig niya ang balita. Tinap na Boss H ang balikat ko. Huwag mong ililihim sa kanya iyan. Kailangang masabi mo agad. Tumango naman ako rito. Hindi ako maglilihim sa asawa ko. Sa pagsasama namin nito bilang mag-asawa hindi kami natutulog hanggat hindi namin nasasabi ang mga tumatakbo sa isip namin. Nang sabihin ng staff na pwede na kaming magtungo sa private room, ay nagsipagtungo naman kami lahat doon. Dito namin hinintay ang asawa at anak ko sa private room na ito na waring VIP room sa isang 5-star hotel. Nang maihatid sa Ashley ay may malay naman ito. Gising siya at agad nang ngumiti nang makita ako. Agad itong inilipat sa hospital bed. Nakita ko na yung baby natin. Ang taba-taba. Akalain mo iyon, kinaya ko ng normal? Pabirong anito sa akin. Good job, mommy. Puri ko rito. Marahan kong hinaplos ang buhok nito sa kaginagap ang kanyang mga kamay. Bakit? Worried na tanong nito sa akin. Alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin pero pamilya namin sa bunsoy. Dapat lang nitong malaman. Wala na sa bunsoy. Natahimik ang mga kaibigan kong nasa couch. Labas muna tayo. Dinig kong ani Shade. Saka sila nagsitayo at lumabas ng silida. Humalik muna si Boss H sa noo ng asawa ko bago ito lumabas din. I'm sorry. Patayin na si bunsoy natin. Bahagyang pinisil ni Ashley ang kamay ko. Alam mo ba kung bakit tinawagan kita kanina? Hindi iyon dahil sa mga anak na ako. Natakot kasi ako sa sinabi ni Anshil. Sabi niya sa panaginip daw niya ibinigay ni Bunso yung buhay niya sa baby brother nila. Dahil wala daw buhay ang baby brother. Saka lang naman humilab ang tiyan ko noong kausap na kita. Nagsimulang pumatak ang luha nito. I'm here for you. Mabilis kong inalo ito. Safe na safe ang baby natin. Dahil siguro yun kay Bunsoy.
Humihikbing ani to. Magpapatawag ako ng doktor. Kailangan mong kumalma. Masuy yung ani ko rito. Tumango naman ito, saka ko siya inalalayan para makaayos ng higa. Hindi ko kayang umiyak sa mga panahon na ito. Kailangan kong maging malakas. Habang nasa bisig ko si Von, ang bunso namin ni Rafael, ay hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Hindi na nito nakilala ang pinakamamahal naming alaga pero siya kong bubuhayin ko sa mga kwento ko ang alaga naming baboy na iyon. Kalalabas lang namin ng ospital. Si Mommy na ang sumundo sa akin dahil na-request ko kay Rafael na ilibing si Bunsoy sa tabi ng puntod nila Lanang at Tatang. Kaya naman nandoon siya ngayon kasama ang kambal naming anak. Gusto ko mang makita ito sa huling pagkakataon, sinabi ng doktor sa akin na baka mabinat ako kapag bumiyahe pa ako para lang makita ito. Kaya rin si Rafael na nagpresenta na umakyat sa bundok. Ayos na ba kayo ni Von dito? Tanong ni Mommy sa akin pagpasok niya ng silid. Yes, me. Sagot ko sa aking ina. Maingat kong inilapag sa Von sa kama sa kasunulyapan ang Mommy ko na titig sa akin ngayon. Alam ko nagluluksa ka sa pagkawala ni Bunsoy. Nandito lang kami para sa'yo. Chuck, sasabihin ng iba, hayop lang yan. Baboy lang yan. Pero sa puso namin ang asawa ko at mga anak namin. Hindi lang siya baboy, Mi. Pamilya namin sa Bunsoy. At ang pagkawala niya ay masakit para sa amin. Balungkot na ani ko. Ayon kay Rafael, umiyak na umiyak ang kambal na sabihin ng daddy nila na wala ng alaga namin. Lalo na si Onshil na mas naging malapit sa baboy. I know. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin kontrolado ang mga pagkakataon. Kahit gusto natin silang makasama ng matagal, hindi naman natin mahadlangan ng mga ganitong pangyayari. Cheer up, Ashley. Tumungo naman ako. Nang makauwi ang mag-aama ko'y sakalang gumaan ang bahagi ang pakiramdam ko. Magiliw nila akong binati. Pare-parehong may hawak na kulay pulang rosas. Kaya nga nakangiti na ako habang nakapalibot kami kay Baby Von. Mommy, good job ka po. Nakangiting ani Syke sa akin. Oo nga, Mommy. Very good ka kasi binigyan mo kami ng baby brother. Mommy, next naman baby girl or kahit baby pig. I-welcome namin siya ni Anshil. Napangiwi ako, sabay tingin kay Rafael. Syke, mother pig ba si Mommy para bigyan ka ng baby pig? Masungit na ani ni Anshil. Hindi mo kaya, Mommy? Bakit last time sabi ni Daddy kaya mo raong lahat? Syke, ibig ko sabihin na strong si Mommy. Kayang-kaya ni Mommy ang mga dumarating na challenges. Pero hindi ko sinabing kaya niya magluwal ng baby pig. Oh, I understand. Pero magiging amazing pa rin si Mommy kung bibigyan niya tayo ng baby pig ulit, like Bunsoy. Si Daddy na lang magbibigay sa inyo. Amazing si Daddy. Nakangising ani ko sa kasinulyapan si Rafael na napakamot sa ulo. Hayaan niyo, hihingi tayo kay Uncle Kate sa farm niya ng baby pig. 5? Tanong ni Syke. No, only 1. For Daddy? Syke, hindi piggy yung bahay natin. Saway ko na sa anak ko. Nanulis naman ang uso nito. Kapag big girl na lang pala ako, magpapagawa ko ng house tapos lahat ng pigs na makikita ko ipatutuloyin ko sa house ko. Much better, Syke. Tapos, tatawagin ka ng lahat na the mother of all pigs. Mukha ba akong pig, Anshil? Biglang simangot ng unikaihan ni Rafael. Tama na yan. Tingnan na lang natin sa Baby Von, no? Mabilis na ni Rafael sa takot na biglang mag-away ang mga ito. Welcome, Baby Von. Inilalaya ni Rafael sa Syke nang halikan nito sa pisngi ang baby boy ng pamilya. Nang sulipan ko si Rafael ay kinindatan ako nito. Panay ang isin nito na waring galak na galak. Nang kunin ng yaya ang gambal ay naiwan kami ni Rafael kasama si Baby Von. Babe, naglalambing na lumipat ito ng higa. Tumabi ito sa akin at niyakap ako. Sumandal naman ako sa dibdib nito. I love you, Rafael. Mahal din kita, Binibini. Umangat ang kamay nito at maingat na hinaplos ang tattoo ko na noong unang nakita nito ay gulat na gulat ito. Kapag okay na ako, gusto kong puntahan si Bunsoy at magpasalamat sa kanya. Sasamahan kita. Mas nagsumiksik ako rito kaya naman mahigpit niya akong niyakap. Ang dami natin pinagdaanan bago tayo nakarating sa puntong ito ng buhay natin. Masaya ka ba, Rafael? Worth it ba lahat ng pinagdaanan mo? Natin?
Tanong ko sa lalaki. Noon, ang tingin ko sa babae laruan lang. Kung makapagpalit ako ng babae noon, ay para lang akong nagpapalit ng brief ko. Gano'n katagal magpalit? Takang ani ko rito. I mean, araw-araw. Mabilis na sagot nito. Playboy? Sorry na. Kaya siguro kinarma ako noon. Kaya siguro pinagdaanan natin ito. Pinagdaanan ko ito dahil kinarma ako. Parusa siguro sa akin ito dahil pinaglaruan ko ang puso ng mga babaeng. Ang hinangad lang naman kasi sa akin ay ang puso ko. Pero sa lahat ng karma na natanggap ko, magpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kahit na ang daming dumaang pagsubok sa buhay ko, ay hindi niya pa rin nakalimutang bigyan ako ng babaeng tulad mo. Halos ikaw ang nagdala sa relasyon natin. Ikaw iyong pumasan sa mga pinakamahirap na sandali ng relasyon natin. Nakuha mong maging matibay noong mga panahong wala ako sa tabi mo. Nakuha mong alagaan ng kambal kahit hirap na hirap ka na. Nakuha mo pa nga akong protektahan sa kamay ng aking ama noong panahong gusto niyang agawin ang company namin ni Lolo. You're the best gift na ibinigay ng Diyos sa akin. Hindi lang ikaw ang thankful sa Panginoon. Dumating ka noong panahong mag-isa lang ako. Dumating ka noong gusto ko nang sumuko. Isinalba mo ako, Rafael, sa kalungkutan. And thank you for that. Iniisip ko pa rin kung bakit hindi mo inamin sa akin ang totoo regarding sa nanang at tatang mo. Dahil hindi ako tsak noon sa pagsulpot mo sa buhay ko. Saka ayoko magstay ka sa tabi ko dahil lang sa sawa ng mag-isa ko. What? Anito, pagyala akong ngumiti rito. Natakot din akong tuluyang iasa sa iyo ang kasiyahan ko. Itinanim ko sa isipan ko na mag-isa na ako at hindi dapat dumepende sa iba ng kasiyahan. Pero ang dami mong binago sa akin. Sa ilang buwan na magkasama tayo sa bundok. Kaya siguro nahirapan din ako noong unang taon na wala ka sa tabi ko. Pangako ko sa'yo, hindi na ako mawawala sa piling niyo ng mga anak natin. Humalik ito sa ulo ko. Bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Poprotektahan natin ang mga anak natin sa abot ng ating makakaya. Usal ko rito. Pangako. Mommy, sabi ni Ate Syke, isa raw alamat sa bunsoy. 6 na taon na sa Von, matabil ang dila katulad ng sa Ate Syke nito. Alamat? Tanong ko sa aking anak na pinupunasan ng pawis. Opo, sabi ni ate, kapatid mo raw po siya. Namatay daw po siya para iligtas ako. Superhero po sa bunsoy. Ano pang ikinuwento sa'yo ng ate mo? Tanong ko rito. Sabi po niya, kaya daw hindi pwede ang pork dito sa bahay dahil magiging isang alamat din tayo kapag kumain tayo nun. Ibig sabihin nun, mamamatay tayo. Anak, pwedeng kumain ng pork, pero hindi natin iyon gagawin. Isang mahabang paliwanagan na naman ang inabot naming dalawa nito. Nanahimik lang ito, katatanong sa bawat sinasabi ko noon dumating na ang ama nito. Sinama ni Rafael sa Syke at Anshel sa golf club at ngayon lang dumating ang mga ito. Hindi ko naman inaasahan na magkakaroon pa ako ng normal na pamilya na katulad nito. Akala ko habang buhay nang susunugin ang kaluluwa ko sa dami ng kasalanan ko sa mundo. Pinagpala pa rin ako. Normal na lang din siguro na pinaiinit ng mag-aama ko ang ulo ko. Pero sila pa rin naman ang dahilan kung bakit masayang masaya ko. Madalas kong marinig si Rafael na ako daw ang karmang hinding-hindi niya bibitawan. Ako daw yung karma niya na nagpa-realize sa kanya ng maraming bagay. Hindi man maiwasan na may death threat sa pamilya namin dahil sa pagiging Zimmer ko. Hindi naman kami pinabayaan ng asawa ko. Siguro kaya madali lang din niyang nakuha ulit ang approval ni Kuya H. Kasi nakita ng kapatid ko kung gaano akong kamahal ng lalaking iyon. Siguro mas marami pa kaming pagdaraanan sa hinaharap na susubok sa pagsasama namin. Pero ang tiyak ko lang, mas kaya na namin iyong harapin ngayon na magkasama na kami nito. Wala nang dahilan para harapin pa ng mag-isa ang mga pagsubok dahil meron kaming isa't isa na alam namin pareho na makakapitan naming dalawa.